Carlo here. In this video, I will give you some tips and checklist bago mag long drive. I think this is the best time para gawin ng video na to kasi it's summer vacation, maraming uuwi ng probinsya at maraming babiyahe ng malayo. So ito ang dapat natandaan at dalhin pag long drive or pagbabiyahe tayo ng malayo. Una, dalhin natin yung mga emergency tools ng sasakyan kasi hindi natin alam kung kailan papasok yung mga aksidente. So be prepared at all times. Dalhin natin yung mga tools, magdala tayo ng early warning devices. So in case of accident, ready tayo. So here are some of the tools na dinadala ko pagka maglo-long drive. Pangalawa, dapat natin i-check ang status or condition ng mga tires or gulong ng sasakyan natin. Make sure na wala mga matutulis na bagay na maaaring makasira nito bago tayo mag-long drive. Pagdating naman sa tamang hangin or tire pressure ng gulong, makikita natin siya sa kaliwang pinto malapit sa driver side. So dito makikita ang recommended na tire pressure or PSI ng sasakyan. Ang recommended sa akin ay 36. So pwede kang mas bumaba ng konti, but dapat close enough. Kasi for me, hindi ko siya ginagamit yung eksaktong 36 kasi masyadong matigas pagka bumabiyahe. So ang ginagamit ko is 34 sa dalawang gulong sa harap at 34 sa dalawang gulong sa likuran. So ang number 3 sa checklist natin mga paps is to check all the car fluids. So when I say car fluids, it includes yung mga coolant natin, engine oil, at saka yung windshield wiper, I mean windshield washer. So under the hood ng ating sasakyan, dito natin makikita yung coolant reserva. This one. Meron namang indicator dyan kung full or low. Tapos dito naman yung sa windshield washer. So itatop up lang natin siya pagka naubos. Ito naman makikita natin yung level. So ayan, full and low. So nasa middle siya, so okay pa siya. Pero kung makakapag PMS tayo or preventive maintenance schedule ng sasakyan natin, mas okay siya. Mga paps, ang number 4 sa ating checklist is food. So hindi lang puro sasakyan ang i-check natin for long drive. Of course, yung condition rin ng ating mga katawan. So it's good to have some snacks, crackers, biscuits, water sa tabi natin. In case na biglang kumalam yung sikmura natin, meron tayong madudukot sa tabi natin. Yung katawan natin, parang sasakyan din yan na nilalagyan siya ng fuel. So tayo, kailangan natin ng food to energize our body para maging okay tayo sa mahabang biyahe. Ang number 5 sa ating checklist mga paps ay good music. Siyempre, after kumain, ang kasunod na niyan, aantokin ka na. So, it's good thing to have a good music. Yung good music na makakagising sa'yo while driving. Pero kung meron ka namang kasama, mas maganda makipagkwentuhan ka. As long as hindi ka madidistract, ang focus mo nandun pa rin sa dinadaanan mo. Pero kung inaantok ka talaga, mas maganda mag-pull over ka na lang. Or maghanap ka ng malapit na gas station kung saan pwede kang mag-stop at matulog. Remember mga paps, it's better to be safe than sorry. Mas mabuti nang matulog ka na lang ng saglit or umidlip ka kaysa mag-drive ka ng inaanto ka. Mas lapit ng aksidente yan. So ang number 6 in our checklist is to use a navigation app.
It's not every day na alam natin yung daan. Kaya minsan humingi rin tayo ng tulong sa mga navigation apps like Waze, Google Maps, especially sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan or hindi pa tayo nagagawin. At hindi lang direction kasi tinuturo ng mga navigation apps na yan. Tinuturo rin nila yung kung saan mas magaan yung traffic, or sometimes kung saan yung may pinakamalapit na gasoline station. Kaya it's better to have this kind of app pagka naka long drive ka. So ang number 7 in our list is to check all the car lights. So yung car lights natin includes yung turn signal light, headlight, fog light, park light, hazard light, yung mga yan. So if you want to know how and when to use the car lights, meron akong ginawang video niyan, ililink ko na lang dito sa baba. So ang pinakahuli at ang pinaka-importanting bagay is magdasal tayo. Bago tayo umalis ng bahay natin at saka pagdating natin sa destination natin, magdasal tayo. So lagi nating pasalamatan si God for keeping us safe. So that will do it for today mga paps. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please subscribe. Thank you for watching and see you on the next vlog.